Ang mga gawa ng mga apostol. Kabanata 30, tinawag upang maabot ang mas mataas na pamantayan. Ang kabanatang ito ay batay sa unang sulat sa mga taga-Korinto. Sa pag-asang makintal ng malinaw sa isipan ng mga mananampalataya sa Korinto ang kahalagahan ng matatag na pagpipigil sa sarili, mahigpit na pagpipigil, at walang kinutubon na kasigasigan sa paglilingkod kay Kristo, si Pablo sa kanyang liham sa kanila ay gumawa ng isang kapansin-pansing paghahambing sa pagitan ng pakikidigma ng mga Kristiyano at ng bantog na mga karera ng paa na ginanap sa mga nakasaad na pagitan malapit sa Korinto. Sa lahat ng mga larong pinasimulan sa mga Griego at Romano, ang mga karera ng paa ay ang pinakasinaunang at ang pinakapinapahalagahan. Sila ay nasaksihan ng mga hari, maharlika, at mga estadista. Ang mga kabataang lalaki na may ranggo at mayaman ay nakibahagi sa kanila at lumiit sa anumang pagsisikap o disiplina na kailangan upang makuha ang premyo. Ang mga paligsahan ay pinamamahalaan ng mahigpit na mga regulasyon, kung saan walang apela. Ang mga nagnanais ng kanilang mga pangalan na pumasok bilang mga kakompetensya para sa premyo ay dapat munang sumailalim sa isang matinding pagsasanay sa paghahanda. Mahigpit na ipinagbabawal ang mapaminsalang pagpapakasawa ng gana, o anumang iba pang kasiyahan na magpapababa ng sigla sa isip o pisikal. Para sa isa na magkaroon ng anumang pag-asa ng tagumpay sa mga pagsubok na ito ng lakas at bilis, ang mga kalamnan ay dapat na malakas at malambot, at ang mga nerbiyos ay nasa ilalim ng kontrol. Bawat galaw ay dapat tiyak, bawat hakbang ay matulin at hindi natitinag, dapat maabot ng mga pisikal na kapangyarihan ang pinakamataas na marka. Habang ang mga kalahok sa takbuhan ay humarap sa naghihintay na karamihan, ang kanilang mga pangalan ay ibinalita, at ang mga tuntunin ng karera ay malinaw na nakasaad. Pagkatapos ay nagsimula silang lahat ng sama-sama, ang nakapilming atensyon ng mga manunood ay nagbibigay inspirasyon sa kanila ng isang determinasyon na manalo. Ang mga hukom ay nakaupo malapit sa layunin, upang mapanood nila ang karera mula sa simula hanggang sa pagtatapos nito at ibigay ang premyo sa tunay na mananalo. Kung ang isang tao ay unang nakamit ang layunin sa pamamagitan ng pagkuha ng labag sa batas na kalamangan, hindi siya iginawad sa premyo. Sa mga patimpalak na ito, malaking panganib ang pinatakbo. Ang ilan ay hindi na nakabawi mula sa kakilabot na pisikal na paylay. Hindi karaniwan para sa mga lalaki na mahulog sa kurso, dumudugo sa bibig at ilong, at kung minsan ang isang kalahok ay mamamatay kapag malapit ng agawin ang premyo. Ngunit ang posibilidad ng habambuhay na pinsala o kamatayan ay hindi itinuturing na napakalaking panganib na tumakbo para sa karangalan na iginawad sa matagumpay na kalahok. Nang maabot ng nagwagi ang layunin, ang palakpakan ng napakaraming mga manunood ay umalangaw at gumising sa mga alingaw ng nakapalibot na mga burol at bundok. Sa buong tanawin ng mga manunood, iniharap sa kanya ng hukom ang mga sagisag ng tagumpay, isang korona ng laurel at isang sanga ng palad na dadalhin sa kanyang kanang kamay. Ang kanyang papuri ay inaawit sa buong lupain, natanggap ng kanyang mga magulang ang kanilang bahagi ng karangalan, at maging ang lungsod na kanyang tinitirhan ay pinahahalagahan sa paggawa ng napakahusay na atleta. Sa pagtukoy sa mga lahing ito bilang isang figure ng pakikidigma ng mga Kristiyano, binigyang diin ni Pablo ang paghahandang kailangan para sa tagumpay ng mga kalahok sa takbuhan, ang paunang disiplina, ang walang kabuluhang pagkain, ang pangangailangan para sa pagpipigil. Bawat tao na nagsusumikap para sa karunungan, pahayag niya, ay mapagpigil sa lahat ng bagay. Isinasantabi ng mga mananakbo ang bawat indulhensya na maaaring magpapahina sa pisikal na mga kapangyarihan, at sa pamamagitan ng mahigpit at patuloy na disiplina ay sinanay ang kanilang mga kalamnan sa lakas at pagtitiis, upang pagdating ng araw ng paligsahan, maaari nilang ilagay ang pinakamabigat na buwis sa kanilang mga kapangyarihan. Gaano pa nga kahalaga na ang Kristiyano, na ang walang hanggang mga kapakanan ay nakataya, ay magdala ng gana at pagsinta sa ilalim ng pagpapasakop sa katwiran at sa kalooban ng Diyos. Kailanman ay hindi niya dapat pahintulutan na ang kanyang atensyon ay malihis ng mga libangan, karangyan, o kadalian. Ang lahat ng kanyang mga gawi at hilig ay dapat dalhin sa ilalim ng mahigpit na disiplina. Ang katwiran, na naliwanagan ng mga turo ng salita ng Diyos at ginagabayan ng kanyang espiritu, ay dapat na humawak sa mga rende ng kontrol. At pagkatapos na ito ay magawa, ang Kristiyano ay dapat magsikap ng husto upang makamit ang tagumpay. Sa mga laro sa Corinthian,
Ang mga huling hakbang ng mga kalahok sa karera ay ginawa ng may matinding pagsusumikap upang mapanatili ang walang kaunting bilis. Kaya ang Kristiyano, habang papalapit na siya sa tunguhin, ay magpapatuloy ng may higit na sigasig at determinasyon kaysa sa una ng kanyang landasin. Ipinakita ni Paul ang kaibahan sa pagitan ng chaplet ng kumukupas na laurel na natanggap ng nagwagi sa mga takbuhan ng paa, at ang korona ng walang kamatayang kaluwalhatian na ibibigay sa kanya na tumatakbong may tagumpay sa lahi ng Kristiyano. Ginagawa nila ito, ang sabi niya, upang magtamo ng nasirang korona, ngunit tayo ay isang hindi nasesira. Upang manalo ng isang nabubulok na gantimpala, ang mga maninakbo ng Gresya ay hindi nagligtas sa kanilang sarili ng pagpapagal o disiplina. Kami ay nagsusumikap para sa isang premyo na walang hanggan na mas mahalaga, maging ang korona ng buhay na walang hanggan. Gaano pa nga ba dapat ang ating pag-iingat sa ating pagsusumikap? Gaano pa ngang kahandaan ang ating pagsasakripisyo at pagtanggi sa sarili? Sa liham sa mga Hebreo ay itinuro ang nag-iisang layunin na dapat magpakilala sa takbuhan ng Kristiyano para sa buhay na walang hanggan, isantabi natin ang bawat bigat, at ang kasalanan na madaling bumabagabag sa atin, at takbuhin natin ng may pagtitiis ang takbuhan, na inilagay sa harapan natin, na tumitingin kay Jesus na may akda at tagapagtapos ng ating pananampalataya. Hebreo Kapitulo 12 versikulo 1-2. Inggit, masamang hangarin, masamang pag-iisip, pagsasalita ng masama, kasakiman, ito ang mga pabigat na dapat isantabi ng Kristiyano kung matagumpay niyang tatakbo sa takbuhan para sa kawalang kamatayan. Ang bawat ugali o gawain na humahantong sa kasalanan at nagdudulot ng kahihiyan kay Kristo ay dapat alisin, anuman ang sakripisyo. Ang pagpapala ng langit ay hindi makakasama sa sinumang tao sa paglabag sa mga walang hanggang alituntunin ng tama. Ang isang kasalanang itinatangi ay sapat na upang gumawa ng pagkasira ng pagkatao at upang iligaw ang iba. Kung ang kamay mo ang magpapatisod sa iyo, sabi ng tagapagligtas, putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na baldado, kaysa mapunta ka sa impyerno na may dalawang kamay, sa apoy na hindi mapapatay. At kung ang paa mo ang makapagpapatisod sa iyo, putulin mo, mabuti pa sa iyo na pumasok ka sa buhay na paylay, kaysa sa may dalawang paa kang itapon sa impyerno. Marcos Kapitulo 9 versikulo 43 hanggang 45, RV. Kung upang iligtas ang katawan mula sa kamatayan, ang paa o ang kamay ay dapat putulin, o kahit ang mata ay dukutin, gaano pang ang masigasig ang Kristiyano na alisin ang kasalanan, na nagdudulot ng kamatayan sa kaluluwa. Ang mga katunggali sa mga sinaunang laro, pagkatapos nilang sumuko sa pagtanggi sa sarili at mahigpit na disiplina, ay hindi pa sigurado sa tagumpay. Hindi ba ninyo nalalaman, ang tanong ni Pablo, na silang tumatakbo sa isang takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit isa ang tumatanggap ng gantimpala. Gaano man kasabik at same time na pagsisikap ng mga maninakbo, ang premyo ay maaaring igawad sa isa lamang. Isang kamay lamang ang makakahawak sa inaasam na garland. Ang ilan ay maaaring magsikap ng husto upang makuha ang premyo, ngunit habang iniunat nila ang kanilang kamay upang isecure ito, isa pa, isang saglit sa harap nila, ay maaaring umawak sa inaasam-asam na kayamanan. Hindi ganoon ang kaso sa digmaang Kristiyano. Walang sinumang sumunod sa mga kondisyon ang mabibigo sa pagtatapos ng karera. Hindi mabibigo sa tagumpay ang sinumang masigasig at matyaga. Ang takbuhan ay hindi para sa matulin, ni ang labanan ay para sa malakas. Ang pinakamahinang santo, gayon din ang pinakamalakas, ay maaaring magsuot ng korona ng walang kamatayang kaluwalhatian. Lahat ay maaaring manalo na, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na biyaya, ay nagdadala ng kanilang mga buhay sa pagsang-ayon sa kalooban ni Kristo. Ang pagsasagawa, sa mga detalye ng buhay, ng mga simulain na inilatag sa salita ng Diyos, ay madalas na itinuturing na hindi mahalaga, isang bagay na napakaliit para humingi ng pansin. Pero sa isyu na nakataya, walang maliit na makakatulong o makakahadlang. Bawat kilos ay nagbibigay ng bigat nito sa sukat na tumutukoy sa tagumpay o pagkatalo ng buhay. At ang gantimpala na ibibigay sa mga nanalo ay magiging katumbas ng lakas at kasipagan na kanilang pinagsikapan. Inihambing ng apostol ang kanyang sarili sa isang lalaking tumatakbo sa isang takbuhan, na pinipilit ang bawat lakas ng loob upang manalo ng premyo. Kaya nga ako ay tumatakbo, ang sabi niya, hindi bilang walang katiyakan, kaya't ako'y lumalaban,
hindi gaya ng humahampas sa hangin, kundi aking iniingatan ng aking katawan, at ipinapasa ilalim ito, baka sa anumang paraan, pagka ako'y nangaral sa iba, ay ako rin ay itapon. Upang hindi siya tumakbo ng walang katiyakan o basta-basta sa takbuhang Kristiyano, si Pablo ay sumailalim sa matinding pagsasanay. Ang mga salitang, pinananatili ko sa ilalim ng aking katawan, ay literal na nangangahulugang talunin sa pamamagitan ng matinding disiplina ang mga pagnanasa, simbuyo, at mga hilig. Natakot si Pablo na baka, sa pangangaral niya sa iba, siya mismo ay maging itinapon. Napagtanto niya na kung hindi niya isasagawa sa kanyang buhay ang mga alituntunin na kanyang pinaniniwalaan at ipinang-aral, ang kanyang mga pagpapagal para sa iba ay walang pakinabang sa kanya. Ang kanyang pakikipag-usap, ang kanyang impluwensya, ang kanyang pagtanggi na magbigay ng kasiyahan sa sarili, ay dapat magpakita na ang kanyang relihiyon ay hindi isang propesyon lamang, kundi isang araw-araw, buhay na kaugnayan sa Diyos. Isang mithi na iniingatan niya kailanman, at nagsumikap na maabot, ang katwiran na sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Filipos Kapitulo 3 Versikulo 9. Alam ni Paul na ang kanyang pakikidigma laban sa kasamaan ay hindi matatapos hanggat tumatagal ang buhay. Kailanman ay napagtanto niya ang pangangailangan na maglagay ng mahigpit na pagbabantay sa kanyang sarili, na ang makalupang pagnanasa ay hindi madaig ang espiritual na kasigasigan. Sa lahat ng kanyang kapangyarihan, ipinagpatuloy niya ang pagsusumikap laban sa mga likas na hilig. Kailanman ay itinatago niya sa kanyang harapan ang mithiin na dapat makamit, at ang mithiing ito ay sinikap niyang abutin sa pamamagitan ng kusang pagsunod sa batas ng Diyos. Ang kanyang mga salita, ang kanyang mga gawain, ang kanyang mga hilig, lahat ay dinala sa ilalim ng kontrol ng Espiritu ng Diyos. Itong nag-iisang layunin na manalo sa takbuhan para sa buhay na walang hanggan ang nais ni Pablo na makitang mahayag sa buhay ng mga mananampalataya sa Korinto. Alam niya na upang maabot ang mithiin ni Kristo para sa kanila, nauna sa kanila ang isang pakikibaka sa buhay na walang paglaya. Nakiusap siya sa kanila na magsikap ayon sa batas, araw-araw na naghahanap ng kabanalan at kahusayan sa moral. Nakiusap siya sa kanila na isantabi ang bawat bigat at magpatuloy sa layunin ng pagiging perpekto kay Kristo. Itinuro ni Pablo sa mga taga-Korinto ang karanasan ng sinaunang Israel, ang mga pagpapalang gumanti sa kanilang pagsunod, at ang mga hatol na kasunod ng kanilang mga paglabag. Ipinaalala niya sa kanila ang makahimalang paraan kung saan ang mga Hebreo ay inakay mula sa Ehipto sa ilalim ng proteksyon ng ulap sa araw at ng haliging apoy sa gabi. Sa gayon sila ay ligtas na dinala sa dagat na pula, habang ang mga Ehipsyo, na nagsisikap na tumawid sa katulad na paraan, ay nalunod lahat. Sa pamamagitan ng mga gawang ito ay kinilala ng Diyos ang Israel bilang kanyang simbahan. Lahat sila ay kumain ng iisang espiritual na karne, at lahat ay uminom ng iisang inuming espiritual, sapagkat uminom sila sa bato na espiritual na sumunod sa kanila, at ang bato ay si Kristo. Ang mga Hebreo, sa lahat ng kanilang paglalakbay, ay si Kristo ang pinuno. Ang hinampas na bato ay sumasagisag kay Kristo, na dapat sugatan dahil sa mga pagsalangsang ng mga tao, upang ang agos ng kaligtasan ay damaloy sa lahat. Sa kabila ng kagandahang loob na ipinakita ng Diyos sa mga Hebreo, ngunit dahil sa kanilang pagnanasa sa mga karangyan na naiwan sa Ehipto, at dahil sa kanilang kasalanan at paghihimagsik, ang mga kahatulan ng Diyos ay dumating sa kanila. Inutusan ng apostol ang mga mananampalataya sa Korinto na pakinggan ang aral na nakapaloob sa karanasan ng Israel. Ngayon ang mga bagay na ito ay naging mga halimbawa natin, ang sabi niya, sa layuning huwag tayong magnanasa sa masasamang bagay, na gaya rin ng kanilang pagnanasa. Ipinakita niya kung paanong ang pag-ibig sa kaginhawahan at kasiyahan ay naghanda ng daan para sa mga kasalanan na tumawag ng hudyat na paghihiganti ng Diyos. Ito ay nang ang mga anak ni Israel ay maupo upang kumain at uminom, at tumindig upang maglaro, na kanilang itinapon ang pagkatakot sa Diyos, na kanilang nadama habang sila'y nakikinig sa pagbibigay ng kautusan, at, sa paggawa ng gintong guya na kumakatawan sa Diyos, sinamba nila ito. At ito ay pagkatapos na tamasahin ang isang marangyang piging na may kaugnayan sa pagsamba kay Baal-peor, na marami sa mga Hebreo ay nahulog sa pamamagitan ng kahalayan, ang galit ng Diyos ay napukaw, at sa kanyang utos, 20,000 ang napatay ng salot sa isang araw.
Sinumpa ng apostol ang mga taga-Korinto, ang nag-aakalang siya ay nakatayo ay mag-ingat na baka siya ay mabuwal. Kung sila ay maging mayabang at may tiwala sa sarili, na nagpapabe sa panunood at manalangin, sila ay mahuhulog sa mabigat na kasalanan, na tinatawag sa kanilang sarili ang puot ng Diyos. Ngunit hindi naisin ni Pablo na sila ay sumuko sa kawalan ng pag-asa o panghihina ng loob. Binigyan niya sila ng katiyakan, ang Diyos ay tapat, na hindi magpapahintulot na kayo ay tuksuhin ng higit sa inyong makakaya, ngunit kasama ng tukso ay gagawa rin siya ng paraan ng pagtakas, upang ito ay inyong matiis. Hinikayat ni Pablo ang kanyang mga kapatid na tanungin ang kanilang sarili kung ano ang magiging impluwensya ng kanilang mga salita at gawa sa iba at huwag gumawa ng anuman, gaano man ka-innocent sa sarili nito, na waring pumapayag sa idolatria o nakakasakit sa mga pag-aalinlangan ng mga maaaring mahina sa pananampalataya. Kung kayo nga'y kumakain, o umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyong lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Huwag kang magbigay ng anumang katitisuran, maging ang mga Hudyo, o ang mga Gentil, o ang Iglesia ng Diyos. Ang mga salita ng babala ng apostol sa simbahan sa Korinto ay naaangkop sa lahat ng panahon at lalo na inangkop sa ating panahon. Sa pamamagitan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, ang ibig niyang sabihin ay hindi lamang ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, kundi ang paglilingkod sa sarili, pag-ibig sa kaginhawahan, ang pagbibigay kasiyahan sa gana at pagnanasa. Ang isang pagpapahayag lamang ng pananampalataya kay Kristo, isang mapagmataas na kaalaman sa katotohanan, ay hindi gumagawa ng isang tao na isang Kristiyano. Ang isang relihiyon na naghahangad lamang na bigyang kasiyahan ng mata, tainga, at panlasa, o na nagpapahintulot sa pagpapakasaya sa sarili, ay hindi relihiyon ni Kristo. Sa pamamagitan ng paghahambing ng simbahan sa katawan ng tao, angkop na inilarawan ng apostol ang malapit at maayos na relasyon na dapat umiral sa lahat ng miyembro ng simbahan ni Kristo. Sa pamamagitan ng isang espiritu, isinulat niya, tayong lahat ay nabautisamuhan sa isang katawan, maging tayo ay mga Hudyo o mga Gentil, maging tayo ay mga alipin o malaya, at pinainom silang lahat sa isang espiritu. Sapagkat ang katawan ay hindi isang sangkap, kundi marami. Kung sasabihin ng paa, sapagkat hindi ako kamay, ay hindi ako sa katawan, hindi baga ito sa katawan. At kung sasabihin ng tainga, sapagkat hindi ako ang mata, ay hindi ako sa katawan, hindi baga ito sa katawan. Kung ang buong katawan ay mata, nasaan ang pandinig? Kung ang kabuuan ay pandinig, nasaan ang amoy? Datapwat ngayon inilagay ng Diyos ang mga sangkap bawat isa sa kanila sa katawan, ayon sa kanyang kinalulugdan. At kung silang lahat ay isang sangkap, nasaan ang katawan? Datapwat ngayon ay marami silang mga sangkap, gayon may isang katawan. At hindi masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan, ni ang ulo sa paa, hindi ko kayo kailangan. Pinagsama-sama ng Diyos ang katawan, na nagbigay ng higit na saganang karangalan sa bahaging iyon na kulang, na hindi dapat magkaroon ng schism sa katawan, ngunit ang mga miyembro ay dapat magkaroon ng parehong pangangalaga sa isa't isa. At kung ang isang sangkap ay nagdurusa, ang lahat ng mga sangkap ay nagdurusa kasama nito, o ang isang miyembro ay parangalan, ang lahat ng mga miyembro ay nagagalak kasama nito. Ngayon kayo ay katawan ni Kristo, at partikular na mga sangkap. At pagkatapos, sa mga salita na mula sa araw na iyon hanggang ngayon ay naging bukal ng inspirasyon at panghihikayat sa kalalakihan at kababaihan, inilahad ni Pablo ang kahalagahan ng pag-ibig na iyon na dapat pahalagahan ng mga tagasunod ni Kristo, bagaman ako ay nagsasalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, at walang pag-ibig, ako ay naging parang tansong tumutunog, o isang umaalingaw na simbalo. At bagaman mayroon akong kaloob na hula, at nauunawaan ko ang lahat ng mga hiwaga, at ang lahat ng kaalaman, at bagaman nasa akin ang buong pananampalataya, upang maalis ko ang mga bundok, at wala akong pag-ibig, ako ay walang kabuluhan. At kahit na ibigay ko ang lahat ng aking mga ari-arian upang pakainin ang mga dukha, at kahit na ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, at wala akong pag-ibig, wala akong pakinabang. Gaano man kataas ang propesyon, siya na ang puso ay hindi puspos ng pagmamahal sa Diyos at sa kanyang kapwa ay hindi tunay na disipulo ni Kristo. Bagamat dapat siyang magkaroon ng malaking pananampalataya at magkaroon ng kapangyarihan kahit na gumawa ng mga himala, ngunit kung walang pag-ibig ang kanyang pananampalataya ay magiging walang halaga.
Maaaring magpakita siya ng malaking kalayaan, ngunit kung siya, mula sa ibang motibo maliban sa tunay na pag-ibig, ay ipagkaloob ang lahat ng kanyang mga ari-arian upang pakainin ang mga dukha, ang gawa ay hindi magbubunga sa kanya sa pabor ng Diyos. Sa kanyang kasigasigan ay maaaring matugunan pa niya ang kamatayan ng isang martir, ngunit kung hindi pinakilos ng pag-ibig, siya ay ituring ng Diyos bilang isang mapanlinlang na tagahanga o isang mapaghangad na mapagkunwari. Ang pag-ibig sa kapwa ay nagtitiis ng mahabang panahon, at mabait, hindi naninibugho ang pag-ibig sa kapwa ay hindi nagmamapuri, hindi nagmamataas. Ang purong kagalakan ay nagmumula sa pinakamalalim na kahihiyan. Ang pinakamalakas at pinakamarangal na mga karakter ay itinayo sa pundasyon ng pagtitiyaga, pagmamahal, at pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Ang pag-ibig sa kapwa-tao ay, hindi kumikilos ng hindi nararapat, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi madaling magalit, hindi nag-iisip ng masama. Ang tulad Kristong pag-ibig ay naglalagay ng pinakakanais-nais na pagtatayo sa mga motibo at gawa ng iba. Hindi nito inilalantad ang kanilang mga pagkakamali, hindi ito nakikinig ng may pananabik sa dekanais-nais na mga ulat, ngunit naghahangad na isaisip ang mabubuting katangian ng iba. Ang pag-ibig ay, hindi nagagalak sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan, tinitiis ang lahat ng bagay, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay ay inaasahan, lahat ng bagay ay tinitiis. Ang pag-ibig na ito ay, hindi nagkukulang. Hindi kailanman mawawala ang halaga nito, ito ay isang makalangit na katangian. Bilang isang mahalagang kayamanan, ito ay dadalhin ng may-ari nito sa pamamagitan ng mga portal ng lungsod ng Diyos. At ngayon ay nananatili ang pananampalataya, pag-asa, pag-ibig, ang tatlong ito, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig sa kapwa. Sa pagpapababa ng pamantayang moral sa mga mananampalataya sa Korinto, may mga sumuko sa ilan sa mga pangunahing katangian ng kanilang pananampalataya. Ang ilan ay lumayo na sa pagtanggi sa doktrina ng muling pagkabuhay. Sinalubong ni Pablo ang maling pananampalataya na ito na may napakalinaw na patuto tungkol sa di mapagkakamalang katibayan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ipinahayag niya na si Kristo, pagkatapos ng kanyang kamatayan, ay muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa mga kasulatan, pagkatapos ay nakita siya kay Cephas, saka sa 12, pagkatapos noon, siya ay napakita sa mahigit 500 magkakapatid na sabay-sabay, na ang karamihan sa kanila ay nananatili hanggang sa kasalukuyan, ngunit ang ilan ay nangatulog na. Pagkatapos noon, siya ay nakita kay Santiago, pagkatapos ng lahat ng mga apostol. At sa huli ay nakita rin siya sa akin. Sa kapangyarihang nakakumbinsi ang apostol ay naglahad ng dakilang katotohanan ng muling pagkabuhay. Kung walang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay, ang pangangatwiran niya, kung gayon si Kristo ay hindi muling nabuhay, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, kung gayon ang aming pangangaral ay walang kabuluhan, at ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan din. Oo, at kami ay nasumpungang mga bulang saksi ng Diyos, sapagkat kami ay nagpatotoo tungkol sa Diyos na kanyang ibinanggan si Kristo, na hindi niya muling binuhay, kung gayon na ang mga patay ay hindi muling binuhay. Sapagkat kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, si Kristo ay hindi muling binuhay, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan, kayo ay nasa inyong mga kasalanan pa. Kung magkagayoy ang mga nanggitutulog kay Kristo ay nangapahamak. Kung sa buhay na ito lamang tayo may pag-asa kay Kristo, tayo ang pinakakaawa-awa sa lahat ng tao. Ngunit ngayon ay muling nabuhay si Kristo mula sa mga patay, at naging mga unang bunga ng mga natutulog. Dinala ng apostol ang isipan ng mga kapatid na taga-Korinto tungo sa mga tagumpay ng muling pagkabuhay sa umaga, kung kailan ang lahat ng natutulog na mga banal ay bubuhayin, mula ngayon ay mabubuhay magpakailanman kasama ng kanilang Panginoon. Narito, ang pahayag ng apostol, ipinakikita ko sa inyo ang isang hiwaga, hindi tayong lahat ay manggatutulog, kundi tayong lahat ay babaguhin, sa isang sandali, sa isang kisap ng mata, sa huling trompeta, sapagkat tutunog ang trompeta, at ang mga patay ay bubuhayin muli na walang kasiraan, at tayo ay babaguhin. Sapagkat itong may kasiraan ay kailangang magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay dapat magbihis ng walang kamatayan. Kaya't pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan,
Kung magkagayo'y mangyayari ang kasabihang nasusulat, nilamon ng tagumpay ang kamatayan. O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? O libingan, nasaan ang iyong tagumpay? Salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu Kristo. Maluwalhati ang tagumpay na naghihintay sa tapat. Ang apostol, na natatanto ang mga posibilidad sa harap ng mga mananampalatayang taga-Korinto, ay naghangad na iharap sa kanila. Ang nag-aangat mula sa makasarili at maalay, at lumuluwalhati sa buhay na may pag-asa ng kawalang kamatayan. Hintay niyang hinikayat sila na maging tapat sa kanilang mataas na pagtawag kay Kristo. Mga minamahal kong kapatid, pakiusap niya, kayo ay maging matatag, huwag matitinag, laging sumasagana sa gawain ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na ang inyong paggawa ay hindi walang kabuluhan sa Panginoon. Kaya't ang apostol, sa pinakapasya at kahangahangang paraan, ay nagsikap na ituwid ang mga mali at mapanganib na mga ideya at gawain na namamayani sa iglesia sa Korinto. Siya ay nagsalita ng malinaw, ngunit sa pag-ibig para sa kanilang mga kaluluwa. Sa kanyang mga babala at pagsaway, ang liwanag mula sa trono ng Diyos ay sumisikat sa kanila, upang ihayag ang mga nakatagong kasalanan na dumudumi sa kanilang buhay. Paano ito matatanggap? Matapos may padala ang liham, natakot si Pablo na baka ang kanyang isinulat ay maaaring masaktan ng labi sa mga nais niyang makinabang. Takot na takot siya sa higit pang pag-iisa at kung minsan ay nananabik na maalala ang kanyang mga salita. Yaong mga, tulad ng apostol, ay nakadama ng pananagutan para sa mga minamahal na simbahan o institusyon, ay higit na makakapagpahalaga sa kanyang depresyon ng espiritu at pag-aakusa sa sarili. Ang mga lingkod ng Diyos na nagpapasa ng pasanin ng kanyang gawain para sa panahong ito ay may nalalaman tungkol sa parehong karanasan ng paggawa, labanan, at pagkabalisa na pag-aalala na nahulog sa kapalaran ng dakilang apostol. Palibhasa'y nabibigatan ng mga pagkakabaha-bahagi sa simbahan, nakipagtagpo sa kawalan ng pasasalamat at pagtataksil mula sa ilan na hinanap niya ng simpatiya at suporta, napagtanto ang panganib ng mga simbahan na nagkikimkam ng kasamaan, napilitang magbigay ng malapit, naghahanap ng patuto sa pagsaway sa kasalanan, siya ay nasa parehong oras weighed down na may takot na maaaring siya ay dealt sa masyadong matinding kalubhaan. Sa nanginginig na pagkabalisa ay naghintay siyang makatanggap ng ilang balita tungkol sa pagtanggap ng kanyang mensahe. Dito nagtatapos ang Kabanata 30. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.